yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Oh, di ba? Ito si Sara Duterte, mga pre, no? Matindi po. Matindi yung tama sa kanyang utak. Di ba? Kasi ito si Sara Duterte, merong ano to, narcissistic personality disorder, no? Alam mo yung may ganun sakit, no? Ang tingin nila sa sarili, napakataas. Kala nila sila yung Diyos. Feeling nila magaling sila. Yun po yun eh. Diba? Kaya, ganun din yung mga supporter ni Sara Duterte. May tama din sa mga utak yung mga yan. Kasi feeling din po nila, yung kanilang vice-presidente, diba, presidente. Feeling nila, magaling yung kanilang vice. Diba? Wala lang naman, ang kaya lang naman gawin ito ay magmura ng magmura, magbanta ng magbanta. Yun lang po. Yung sheriff nga sa Davao, sinuntok eh. Kung di ka ba naman tanga, bakit mo susuntukin yung tao? Ginagampanan niya lang yung trabaho niya, tapos uupakan mo? Malakas lang yung loob mo. Bakit? Lalaki yun eh. Babae ka tapos marami kang bodyguard. Kasi pag pumalag yung lalaki na yun, lugi yun. Diba? Ganon. So may, ano nga ba yung sakit na to? Alamin po natin kung ano yung sakit na to mga pre. Pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page po dito. Ito po, yan, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong Team Birador, ayan. And syempre mga pre, TikTok, ayan Ballpoint Man 2.0. At syempre sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. So, ito na mga pre, no? Alamin po natin kung anong klaseng sakit itong meron si Sara Duterte. Okay? Panoorin po natin yung video ito. Ano ba ang narcissistic personality? Ito ba'y sakit? Paano mo malalaman kung meron ng narcissistic personality ang taong kaibigan o kakilala mo? Alamin natin kung paano sa Pinoy Health and Wellness Report ni Sheila Idubas. May kakilala ba kayong sobra ang pagmamahal sa sarili? Yung tipong tingin niya siya na ang pinakamagaling at pinakamatalinong tao sa buong mundo. Yan, meron kaming kilala, hindi namin kaibigan. Pero, vice president siya. Siya, si Sara. Sara Mau. O tinatawag na Fiona. Ng iba. Diba? Ang tingin ni Sara Duterte sa sarili niya, feeling niya mas mataas pa siya sa Pangulo ng Pilipinas. Diba? Kilala natin yon, Sara Duterte. Walang iba kundi si Sara Duterte. Baka naman may narcissistic personality disorder na yan. Meron talaga. Diba? Kasi marami pong mga eksperto ang nagsasabing si Sara Duterte ay meron daw pong meron umanong narcissistic personality disorder. Diba? Kahit hindi na sabihin ng eksperto yan, pagmasdan mo lang si Sara Duterte. Pagmasdan mo yung mga galawan niya. Halatang halata, diba? Kung ano ang mga senyales ng sakit na ito, alamin natin kay Dr. Sally Magpantay, isang psychologist. Maraming symptoms or characters, na mga characteristic rather, na nakikita tayo ng may personality disorder. Ang narcissism kasi, generally, may excessive love of self. No? Yan. Klaro ha. Have to emphasize yung excessive kasi meron naman tayong natural na pagmamahal sa sarili. Pero sila, one characteristic is yung pagmamahal sa sarili, may grandiosity. Meron sila kumbagang sa layman's term, may superiority complex. Para updated ka sa mga... Alam nyo na ngayon. Kung anong klase. Ito si Digong meron din eh. Diba? Kaya nga napasa ito kay Sara Duterte. Kasi itong ganitong klaseng sakit po, napapasa daw po ito. Diba? Oo.
like father, like daughter. Oh, tingnan nyo, pagmasdan nyo yung mga galawan ng mag-ama. Si Basti, ganun din. Diba? Basta pamilyang Duterte po, diba? Halatang-halatang nandun yung kayabangan. Feeling nila sila yung Diyos. Minumura pa nga nila yung Diyos, diba? So, eto. Eto panoorin po natin ito. Wait lang. Asan na ba yung screen? Panoorin po natin ito, yan. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Dito sa video na to, sinabi niya na patayin daw. Okay, si First Lady Lisa Marcos, PBBM, Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya sa video na to. At recorded po yan, ha? Oo. And then, merong isang video, nagsalita po itong si Sara Duterte. Anong sinabi ni Sara Duterte? Panoorin niyo po ito. Yan. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. I did not say that. So, may sakit nga. Halatang halata. Hindi na po normal yung isipan nitong vice-presidente na to. Tapos, gusto niyo maging presidente ng Pilipinas? Itong babaitang ito? Gusto niyo maging presidente to? Diba? Biglang nag-deny Ito yung mahirap na gagawin yung presidente, yung taong hindi marunong manindigan sa mga lumalabas sa bunganga niya. Diba? Dapat kasi may paninindigan ka. Pero kung titingnan niyo po si Sara Duterte, siya wala nun. Diba? Ito. Tuloy natin tong video na to, mga pre. Ayan. Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo, Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Tamo, gumagawa ng kwento? Hindi nga mapangalanan kung sino yung congressman na yan Basta mga lang, ganun. Pangalanan mo kasi. Pero ako'y naniniwala, after po ng hearing, magsasabi talaga yan, pasensya na kayo Trabaho lang, walang personalan. Okay yun. Tama yun. Pero yung sinabi ni Sara Duterte, may dagdag. Sasabihin mo ba yan sa publiko? O sa pagkarami-raming tao, maraming makakarinig sa'yo? Maniwala ka ba doon? Nasasabihin yan mga kongresista? Napasensya ka na, mag-i-eleksyon na kasi. Mag-i-eleksyon na, kailangan namin ng pera, tapos maraming makakarinig sa paligid mo. Tanga ka ba para sabihin mo yun? Kahit ako, hindi ko sasabihin yun. Ang sasabihin ko lang sa'yo, pasensya na walang personalan, trabaho lang talaga. Ganon. Pero yung magsasabi ka sa pagkarami-raming tao dyan, sasabihin sa'yo, pasensya na walang, kailangan ko lang talaga ng pera dahil mag-i-eleksyon. Posible yun, Sara Duterte, sinungaling ka. K.O. Ganyan po yung may tama sa pag-iisip. Pakisabi kay Sara, hindi ko naman gusto tong ginagawa ko Hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pa nga? Sinong inaaway mo kasi? Pangalanan mo, Sara Duterte. Sinong congressman yan? Parang nakikipag-away lang sa hangin no? K.O. Drama? Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we... No. Yung pamilya mo, hindi yung bansa. Yung pamilya mo ang mapupunta sa impyerno.
Anong klaseng impyerno? Magdudusa kayo. Dahil hahabuling kayo ng batas. Huwag mong idadama yung bansa. Mandadamay ka pa? Kapal na mukha mo? KO! Diba? Are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. May papakita lang akong isang video sa inyo. Masingit lang natin to. So, eto mga pre, ang PDP, kahit yung mga Duterte, yung mga DDS pala, ng mga vlogger-vloggeran sa kabila, ayaw pala nila sa ayaw pala talaga nila sa PDP laban. Oo. Pero kasi no choice sila. Kailangan daw kasi nilang mapabagsak ang Marcos administration. Kaya no choice sila kundi ibuto nila yan. Sabi pa nung babaeng walang ligo-ligo, di umano. KO! Na, kahit iboto natin yan, yung mga PDP laban na yan, wala pa rin magbabago sa ating bansa. KO! So, ito, panoorin po natin yung video, ayan. Natin to kasi ito po yung laban natin. Ito pong siyam na kandidato ng PDP. Ito pong 4 na abogado. May artista tayo, meron may bubong artista, may abogadong sa bagay, sanay naman yung magsinungaling yung mga yan. tayong pastor, meron may pastor na manyakis. Kompleto. Siyempre. Diba? tayong congressman, meron may congressman na kurakot. Diba? May congressman na bida-bida. Sino ba yung congressman na yan? Ang balita ko, mahilig yan sa kamatis. Balita ko, ipinamimigay niyan yung West Philippine Sea. Kunyari lang nakikipaglaban, pero ipinapamigay na pala. tayong dalawang senador. Ilaban na po natin lahat to. Kasi wala, Pakinggan yung sagot niya. ito na ho yung pagpapakita natin ng resistance natin Sira yung mukha niya, dito kay PBBM. Strategic yan. Strategic voting yan. Above anything else, it is strategic voting. Does that mean masasagot lahat ng kahirapan ng Pilipinas pag binoto mo yung 9 na PDP? No. Do you think magkakaroon ng malaking pagbabago sa Pilipinas dahil binoto natin yung 9 na PDP? No. Walang massive change na mangyayari after 2025 election. Ang pinipigilan lang natin dyan, hindi magtuloy-tuloy ang Marcos leadership. Yun lang yung realistic goal dyan. Todo na Narinig niyo po? Narinig niyo? Kahit siya mismo walang tiwala sa PDP laban na yan. Diba? Kasi ang nasa isip niya, hindi, magnanakaw lang naman yan. Diba? Walang magbabago, magnanakaw lang yan. Kaya lang natin ibuboto yan para mampabagsak yung Marcos administration. Yun lang at yun talaga yung gusto nila. Pero yung magbabago, alam naman ito na yung mga PDP walang laban na yan, magnanakaw. KO! PDP walang laban. KO! PDP laban. KO! PDP laban daw. Alam nyo na, nilaglag kayo nito. Kalimutan ko yung pangalan nito Sino nga to? Hindi ko maalala yung YouTube, wala kasing bilang. Sige, proceed lang tayo sa sa isang topic natin patungkol kay Sara Duterte. Yung kanyang anong tawag sa kanyang sakit? Narcissistic personality disorder. Yung feeling niya sa sarili niya, siya na yung Diyos. Yan po yung sakit ni Sara na namanan niya sa kanyang ama. Diba? So, yan, tuloy po natin ito. Yan. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. Campaign promise daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung Vice President ng Pilipinas, fake news na rin. Diba? Pakitaan nyo ako. Inahamon ko ngayon si Sara Duterte. Okay.
ipaabot niyo po ito sa kanya. Hinahamon ko si Sara Duterte, isusugal namin yung buhay naming dalawa. Buhay ko, buhay niya. Pag napatunayan niyang nangako talaga si PBBM, mapakitaan niya tayo ng ebidensya na ang Pangulo ng Pilipinas nangako, yung buhay ko, isusugal ko. Pero pag wala siyang maipakita, dapat yung buhay niya rin isugal niya. Ano to hamon to sa kanya. Kasi ako, sa pagkakaalam ko, wala pong ganun. Wala pong pangako yung ating Pangulo sa mga Pilipino na magkakaroon ng ng pagbagsak ng presyo ng bigas, maging 20, wala po. 'Di ba? Wala. Pangarap meron. Bakit concern ka, Sara Duterte? Sa mga Pilipino, nasabi mo, gutom na yung mga Pilipino, nasa ng 20 ng bigas. Yung tatay mo nga anong sabi ng tatay mo sa mga jeepney driver? Wala akong pakialam sa inyo kahit magutom kayo dyan. Putang ina ninyo. Minura yung mga jeepney driver. At wala daw pakialam yung tatay mo kahit magutom sila. Tapos ngayon feeling concern yung pamilya nyo sa mga Pilipino. Diba? Ang kakapal na mukha nyo. Sa totoo lang. Makapal talaga. As in, sobrang kapal. Diba? Mahiya ka naman, Sara. Kung mahiya ka pa. So, anyway mga friend, di ko napabain yung video na to. Basta, sana at dapat hindi na tumakbo to sa 2028 presidential election, no? Kapag napatunayang talagang meron siyang sakit, no? Meron siyang narcissistic personality disorder, sana po ay wag nang payagang makatakbo pa. Kasi manganganib lang po yung ating bansa kung mga ganitong klaseng may tama sa utak ay tatakbo pa. Diba? Dapat yung tatakbo bilang presidente, senador, vice president, mayor, yung mga matitino po, yung utak. Diba? Dapat ganun. Wag na po nating hayaan na may bobo, inutil, tatanga-tanga at mga mamamatay tao na tatakbo. So anyway mga pre, yun lang muna yung ating reaction sa ating video na ito. Maraming salamat po Okay, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? At huwag niyong kalimutan, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, Team Birador. At siyempre may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Okay, so yun lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod pang video.